Praise the Lord. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Sige po, mag-settle po natin ang ating sarili. Focus na tayo at concentrate na tayo sa sasabihin ng ating Panginoon sa bawat isa. Personal pong nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa tuwing merong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yun. Kaya i-avoid po natin yung mga bagay na maaaring maka-distract sa pangungusap ng ating Panginoon sa umagang ito. So, kamusta naman po kayo? Okay, patuloy pong pinagpapala ng ating Panginoon. Amen! Patuloy po tayong pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Dahil ang Diyos po ay hindi natutulog, hindi nagsasawa, at palagi po siyang nakatingin sa bawat isang mananampalataya niya. Amen po ba? Praise the Lord. Okay, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po ay buwan pa rin ng Mayo at ang atin pong tema ay makikita pa rin po sa Breakthrough Faithfulness That Endures. Ngayon, ang title po ng aking ibabahagi, ito maikli lamang po ito, no? At ito po ang tinatawag na The Faithful Servants of God. Ayan, The Faithful Servants of God. Maaring narinig nyo na ang salitang ito, maaring nabasa nyo na ilang beses, maraming beses, pero mananatili pa rin yung kapahayagan ng ating Panginoon sa mga taong matatapat, especially sa mga servants ng Panginoon, habang tayo po ay nandito pa sa lupa at patuloy na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Okay. Ang atin pong main verses o main Bible verses ay makikita po sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Okay? So kung may Biblia po kayo, sabayan po ninyo ang aking pagbabasa ng talatang ito. Ang pamagat niyan ay talinhaga tungkol sa tatlong alipin. Sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. At ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang o kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa na may 1,000. O 1,000. Ibig sabihin, yung tatlong iyon na alipin, may kanya-kanyang level of ability. Tama po ba? So, hindi pantay yung kanilang kakayanan. Kaya yung kanilang amo ay nagbase kung ano yung kaya nilang gawin. So, walang dahilan para magreklamo, hindi ko kaya ito. Ito lang ang kaya ko. Okay? Sa pagpapatuloy, pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000. Nagdoble. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng another 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Sa 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. O mag-report na kayo, anong nangyari? Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa ang 5,000
na tinubo. So, nagdoble. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo. So nagdoble uli. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Sabi niya, alam ko pong kayo'y mahigpit. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani ng hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko na lang sa lupa ang inyong salapi. Heto po ang 1,000. So kung ano yung natanggap niya, ibinalik niya ngayon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, masama at tamad na alipin. Ang sakit namang pakinggan, ano? Masama at tapat na alipin. Hindi niya ginamit yung kanyang kakayanan na yun para tumubo at siya ay naging masama at tamad na alipin. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? May bangko na pala nung araw. Ano kayang bangko yon? Bank of Heaven. Kunin mo, this is sana'y nakuha ang tubo nito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunti, nasa kanya ay kukunin pa. So naintindihan po ninyo ang talinhagang ito? No, yung tatlong alipin. Actually, dito sa talinhagang ito, may tatlong bagay na mapapansin, no? Una, ang Panginoon o karakter. Ang Panginoon, pangalawa, ang mga alipin at ang salapi. So, definitely naman, kung i-interpret natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, kayang-kaya natin itong pagyamanin. Tama po ba? Bakit? Kasi nung una pa lang, ang sabi doon, ibibigay ng Diyos ang isang bagay ayon sa iyong kakayanan. Kaya hindi pwedeng magrereklamo o walang makakapagreklamo, Lord, ang bigat naman itong responsibility na ibinigay mo sa akin. And do you believe, bakit may mga evangelists, bakit may mga teachers, bakit may mga pastors, yun ay ibinigay o pinagkatiwala ng Diyos sa kanila, base sa kanilang kakayanan. Hindi sila magiging evangelist, hindi sila magiging pastor, kung hindi nila ito kaya. Pero ang pinag-uusapan nito, gaano ka-faithful doon sa nagbigay sa iyo. O babaliwalain mo lang ba katulad nung pangatlong alipin na binigyan ka ng talent, binigyan ka ng kakayanan, itinago mo lang sa iyong bahay. Mabubulok lang yan doon. Diba? So kaya nga dito sa parable ng sa talinhaga ng tatlong alipin o yung sinasabi natin na ang Panginoon ang nagbigay sa mga alipin ng kung anong kakayanan, ang alipin ay hindi lamang basta alipin, kundi siya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Okay, so alam natin na ang Diyos ang unang naging tapat sa atin. Amen po ba?
Ever since naman, before the creation, alam na natin na ang karakter ng Diyos ay talagang faithful sa kanyang mga pangako until such time nung nagkaroon na ng mga nilalang, nanatili ang kanyang pagiging tapat. Hanggang sa ang tao ay bumagsak sa kasalanan, still nangako ang Diyos na ang tao ay hindi niya pababayaan, and nagsabi siya ng mga promises para ang tao, ang kanyang mga nilalang ay maging tapat din sa kanya. May gusto akong panoorin natin, isang short clip ito. Dito siguro makikita natin how God talagang hindi siya naging pabaya sa kanyang mga anak, mga tao na nagkasala. Ito ay hango sa isang palabas na The Passion of the Christ. Kinuha ko lang yung clip na to. Pero habang pinapanood natin, i-criticize po natin and tignan natin kung ano yung mensahe ng Diyos dito sa palabas na ito. Sige po. Okay. Sabi ng Panginoon, Jesus came here to preach the good news to the poor and set the captives free. Ano pong napansin nyo dito? Pwede po ba nating ulitin? Sige, wag na lang papatayin ng ilaw. Diyan, makikita natin. Play natin uli. Lumabas si Barabas, nakagapos siya, nakatali siya, chained. And according to Mark chapter 15:7, he really chained. Okay? I am not talking about Barabbas here. Nung lumabas siya, gapos, nakatali, tanikala, at hirap na hirap, mga kapatid. Then, diretso natin yung video. Kaya dahil kay Jesus. And we are Barabbas representing ikaw, tayo. Nagapos ng gapos, we are captives by sin. Tayo ay tanikala sa lahat ng kasalanan at hindi tayo aware before natanggapin natin si Jesus, hindi tayo aware yung ganyang itsura na tayo pala ay gapos na gapos sa kasalanan. Okay? But dahil kay Jesus, okay, pakituloy yung Jesus. Lahat tayo ay pinalaya sa tanikala ng mga kasalanan, bisyo, at sa lahat ng uri ng bagay na gumagapos sa atin because of Jesus. Yan po yung nakuha kong revelation, no, coming from God. Sabi ko, parang gusto ko sanang i-share kapag ako na-assign. Ayun nga. So, just imagine how God, yung talagang love ni God sa atin, yung kanyang faithfulness in until now, bagamat tayo'y malaya na, pero may mga bagay na maaaring gumapos sa atin, but still God is faithful. Handa siyang palayain tayo sa lahat ng mga gumagapos sa ating buhay. Ngayon sa katuruan ito, may gusto akong i-share. Ito yung mga Bible characters o mga tao na talagang tinignan ko tayo yung kanilang mga background at nakita ko na sabi ko, sila ang Diyos ang naunang naging faithful at sila din yung mga tao talaga na naging faithful din sa ating Panginoon. At kumuha ako ng ilang mga Bible character, no? At ibang mga tao na sa pagkakilala ko hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Sige, isa-isahin po natin ito. Next slide, please. Ayan, unahin natin si Noah.
Sa Genesis chapter 6 verses 9 to 12 to 22, makikita natin how God deal with Noah. Pero hindi na natin babalikan kung bakit ba ginunaw o binaha ng Diyos ang mundo. Alam naman natin yon dahil sa matinding kasalanan ng tao. Pero paano nakipag-deal o nakiusap o nakipag-usap si Noah ang Diyos kay Noah? You just imagine, yung pagkakatatagpo ng barko ay talagang perfect measured, perfect and talagang detailed yung ibinigay ng Diyos na gagawin ni Noah. Okay? Pero ni minsan si Noah ay hindi siya parang nag-alinlangan because alam niya ang Diyos kung paano kumilos sa kanilang buhay. And take note of this, mga kapatid. Kung babasahin natin ang istorya ni Noah, makikita natin doon, sa totoo lang, si Noah lang ang nakitaan ng Diyos ng kabutihan. Even yung kanyang family member, walang sinasabi na pati yung kanilang family, matapat sa ating Panginoon. Only Noah, nadamay lang ang kanilang family dahil may plano ang Diyos sa kanila. And nung nabuo ang arko na yon, talagang hindi nagkaroon ng pag-aalilangan itong si Noah. And siya ay patuloy na sumunod sa ating Panginoon. And just imagine in the history, sa perfect na ginawa ng Diyos doon sa arko na yan, sa detailed na ibinigay ng ating Panginoon kay Noah, sa pagtatayo ng arko, may isang bagay ang hindi nagawa. May isang bagay ang hindi pinagawa ng Diyos kay Noah doon sa arko. Alam niyo kung ano? Sino po dito pwedeng sumagot? Anong bagay ang hindi pinagawa ng Diyos kay Noah doon sa arko? Sige, may Gcash. Alam niyo kung ano? Timon. Sa lahat ng barko, ito lang ang walang timon. Yung manibela. Just imagine, kung naisip ni Noah, Lord, paano ko? Saan kami pupunta? Panginoon, anong direksyon ang pupuntahan namin? Bakit kaya walang timon? Dahil ang Diyos ang siyang magiging direksyon. Ang gagawin lang ni Noah, pumasok kayo sa loob, yun ang instruction, kasama ng ilang mga pair ng mga hayop. And then pag naandun na, alagaan mo ang hayop. Maghintay kayo dyan ng 40 days and 40 nights. Yun lang ang instruction pag nasa loob na sila ng arko. At ang Diyos na ang bahala kung saan sila pupunta. Naisip niyo ba yun sa buhay natin? Sumusunod ba tayo sa instruction ng Panginoon? Actually, meron ganung Bible character, mamaya madadaanan natin yun. Iba naman yung kanyang experience. But kay Noah, pinagkatiwala niya lahat ito sa Panginoon. Lord, bahala ka na. Basta natapos ko yung barko ayon sa iyong sinasabi. At naarito kami sa loob, maghihintay kung anong mangyari. At kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa loob ng arko at sa buhay ni Noah kasama ang kanyang pamilya. Because of trust. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, kontrolin mo ang buhay ko hanggang sa ako'y mamatay. Dahil pag naandyan na sa langit, hindi mo na makukontrol ang buhay ko. Kasi andun na yung kaligayahan. Sa dami ng direksyon dito sa mundo, hindi natin alam kung saan tayo papunta. May direksyon na akala natin tama. May direksyon na akala natin okay. May direksyon na tayo nag-aalilangan kung pupunta tayo doon o hindi. But kapag ang direksyon pinakatiwala natin sa ating Panginoon, definitely and talagang perfect na tama iyon.
Amen? Tignan natin yung susunod na karakter. Ito naman si Abraham. Si Abraham, may kaisa-isang anak ni si Isaac. Malaki na yung kanyang magti-teenager na yung kanyang anak. And then, ang Diyos nangusap sa kanya. Abraham, ialay mo ang iyong anak sa akin. May narinig kaya tayo kay Abraham? Lord, hindi! Kaisa-isang anak ko to eh. Binigay mo sa akin to kaysa isang anak, tapos iaalay ko lang sa iyo. Paano na? Wala pong ganon. Pero ang ginawa ni Abraham ay sumunod siya sa Diyos. Ang instruction ganito, sabi ng Panginoon, umakyat ka sa bundok, kuha ka ng kahoy, sama mo ang anak mo, at pagdating doon, wala namang tupa o anumang hayop na i-offer. Pagdating doon, sabi ng Diyos kay Abraham, iaalay mo ang iyong anak. Tinalian niya, ginapos niya. Ano kayang pakiramdam ni Abraham noon, di ba? Sakit yun. Pero wala siyang magagawa dahil kilala niya ang Diyos eh. Alam niya ang Diyos, kilala niya. Kundi i-offer ito. Isang matinding pagsubok ang nangyari sa kanya. And because Abraham trust God, inoffer niya ang anak. At ganun nga ang nangyari, dahil isang pagsubok ito, pinigilan na siya ng anghel. Huwag mong gagawin yan. Kumuha ka, mayroon doong tupa, doon naipit yung paa, yun yung i-offer mo. At alam mo, ang ginawa ng Diyos kay Abraham, siya ay talagang naging daluyan ng pagpapala, yung pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa. And we are kasama doon sa lipi ni Abraham sa pananampalataya. Kung hindi sumunod si Abraham, malamang yung ating faith pwedeng maging fake. But still, God, naandun pa rin talagang direksyon ng Panginoon. Amen? So, kilala natin si Abraham. Alam natin ang kanyang pagkatao. Alam natin yung pagsunod ni Abraham sa ating Panginoon. At doon, si Isaac, si Jacob, yung Israel, yung mga Israelita, yung mga Hudyo, dumami ng dumami. And si Abraham naging father of all nations. At sabi doon, ang ganda ng pangako ng Diyos, kung sinong magpapala sa iyo, pagpapalain din. Kaya yung ganong salita, yung ganong blessings, no, word of blessings, pag pinagpala mo, pinagpray mo, pinagpala mo ang mananampalataya, sinabihan mo ng magagandang bagay, mangyayari at mangyayari. Because there is a blessing sa salita. Naalala ko tuloy, no, yung speaking of word of blessings. Merong isang ama, yung kanyang anak medyo matigas ang ulo, laging pasaway. Dumating sa punto na sinabihan niya yung anak na yon, alam mo, ikaw ang black sheep sa pamilyang ito. Alam mo kung anong nangyari? Naging black sheep nga. Nagpatuloy yung katigasan, mas dumoble pa ang tigas ng ulo. Lapastangan ang sa salitang kanto, lapastangan, yung naging mas lapastangan sa mga kapatid at sa kanyang magulang. Pero alam nyo ang kagandahan, na born again tong taong to, yung anak, nawala yung curse. Kaya nga, kung ikaw ay ama ng tahanan, huwag ho tayong magbibitaw ng mga negatibo sa ating pamilya o sa ating mga anak. Always say blessing.
So yung anak na yon na naging black sheep talaga nung na-born again, naging blessing. Ginagamit na siya ng Panginoon. Di ba? Bakit ko nasasabi to? Bakit ko nasi-share sa inyo to? Meron kasi ang personal knowledge doon. But the reality, yung pong ama na nagsabi doon sa kanyang anak, yun po ay tatay ko. At yung sinabihan niya yung kapatid ko. Kaya nung na-born again naman, purihin ng Panginoon, nawala yung curse na yun. Kaya, yun po yung natutunan ko sa buhay. Kung makapagbitaw man ako ng salita, sinasabi ko sa sarili ko, sa mga anak ko, pag nakapagbitaw man ako ng salita na hindi maganda, I render my word powerless. In Jesus' name. Kasi tayo minsan, lalo na yung mga tatay, nakakapagbitaw talaga sa tinding galit. Pero kung mabitawan man natin ang salitang iyon, sabihin natin, I render my word powerless in Jesus' name. Mawalan ng kapangyarihan yung binitawan kong salita. Kasi na-experience namin sa family. But now, yung kapatid ko, andun, ginagamit sa Green Hills. Doon siya nag-focus. Hindi nga namin ma-realize na ito palang kapatid ko makakapag-asawa pa nung parang late na, pero talagang ginamit din siya doon sa asawa yan na ma-born again din. Ngayon, dalawa silang ginagamit doon sa Green Hills. Purihin ang Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Diba? Ganun po. So kay Abraham, nangyari yun eh. Kung sabi ng Panginoon, kung sino magpapala sa iyo, magpagpapalain din. Hindi naman the form of money, hindi naman kailangan in kind. Word of blessing. Sabihan mo. Nakita mo yung kapatid mo may sakit. Pagagalingin ka ng Panginoon in Jesus' name. Naalala ko isa pa, meron akong office mate. Suffering siya from chronic kidney disease. Nung pagpasok ko doon, talaga nagda-dialysis na siya. Dumating ang panahon, lumobo na yung tiyan dahil nga siya tubig. Nung mabalitaan ko yon, pinag-pray ko at gusto kong kausapin tong taong to. Nagkaroon kami ng pag-uusap. Pero mahirap mangyari kasi yung gap, no, in terms of position, kasi baka mag-alangan. So ang ginawa ko, nag-build ako ng rapport sa kanya para makuha namin ang loob ng isa't isa. Na para bang, ay hindi ka, nahilang ako sa iyo kasi ganyan-ganyan. So, kailangan maging friend muna kayo until such time na, yun nga, nung una talagang biro, ganyan, talk-talk lang. And then, sinabihan ko siya na walang imposible sa Panginoon. Ngayon, sabi ko, dumating ang time na balik na naman yung kanyang situation, lumalaki yung tiyan, dahil nga sa dialysis. So, kakausapin ko ulit siya para ipag-pray naman. Pero hindi kadali yon, hindi ganun kadali dahil syempre, yun nga sa office. So, humanap ako ng pagkakataon, tinawag ko siya sa meeting room. Kasi gusto din niya daw akong makausap kasi gusto niya nang mag-resign ba. Kasi parang pabigat. Ang masakit nito sa nang mga naririnig ko sa kanya doon sa office, para siyang walking dead na lang. Anytime, mamamatay siya dyan. Pero sa akin, parang ang sakit, kahit sabihin mo, office mate ko yun. Office mate din ang nagsasabi ng gano'n situation. Even the doctor, our physician, gano'n. So, kumuha ko ng pagkakataong kausapin siya at panalangin.
sakto naman na talagang paglabas niya, nakasalubong ko siya, ito na. So, punta kami sa meeting room. Then, alam mo, sabi ko, Ray, hindi natin pag-uusapan ang kumpanya o ano pa man. Isa lang ang gusto kong mangyari. Ipag-pray kita. Naniniwala ka ba na pagagaling ka ng ating Panginoon? So, habang nag-usap kami, dumating ang point na ipanalangin ko siya. Sabi ko, wag mong isipin ang resignation, wag mong isipin, magtatrabaho ka pa dito ng matagal. Yun nga po ang nangyari. Umuki yung kanyang katawan, parang bumalik sa dati yung kanyang sigla, pero siyempre, kailangan pa niyang mag-continue sa kanyang medication. At hindi nawawala yung aming communication. Lagi ko siyang kinakamusta. And alam ko may gagawin ng Diyos sa kanya. Talagang bibitawan mo yung talagang blessing eh. So hindi lang yung gusto mong pagpalain yung kapatiran, bigyan mo ng something. Hindi lang po ganun. Hindi ho tayo limited sa mga ganung bagay. Open your mouth and then pray. Open your mouth and then confess yung kanyang kagalingan. And bilang isang Kristiyanong puspos ng Espiritu ng Diyos, dadaloy yung kapangyarihan na yon at magkakaroon ng manifestation, yung sasabihin ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Isa pang Bible character, si Moses. Si Moses, ang daming question sa Panginoon. Ang daming what if. Lord, what if? Kasi inutusan siya ng Diyos na siya'y ginamit ng Panginoon para mapaalis ang mga Israelita doon sa Ehipto. Pero ang dami yung what if, Lord, kung hindi ako pakinggan, kung hindi sumunod, paano kung ganyan? Paano kung ganyan? Unlike Noah, unlike Abraham, iba itong ugali nito ni Moses. Bagamat siguro dala din ng siya ay lumaki doon sa piling ng mga Ehipto, no? Kasi yung background niya, from time na siya ay nakuha doon sa ilog, baby pa siya, lumaki siya doon sa piling ng mga Egyptians. Maaring na-adapt niya yung mga ugaling, kasi naging leader din siya. Kaya nung nakausap niya ang Panginoon doon sa Mount Sinai, through yung apoy, so inutusan siya. Ang dami niyang question. But at the end of the day, itong si Moses, sumunod pa rin. Na-establish pa rin sa kanya yung pananampalataya na makakalaya itong mga Israelites sa kamay ng Ehipto. Kaya lang, siguro dala na rin ang mga what if niya sa buhay, tumagal yung journey. Tumagal yung journey. Okay? So, but still, God is faithful sa mga tao. Ginamit si Moses, and still Moses, naging faithful pa rin siya doon sa ating Panginoon. Next is Daniel. You know the story of Daniel. Yung kay Haring Darius, siya ay itinapon doon sa lion's den. Bakit kaya? Kasi may ordinance ang hari, udyok ng mga advisor. Kasi si Daniel, si King Darius pumili ng 10 namamahala doon sa parang village nila. But si Daniel, isa sa 3 parang anong tawag doon, yung administrator. Pero maraming naiinggit sa kanya. Kaya ang sabi ng mga advisor ni King Darius, gumawa tayo ng ribulto at kailangang lahat ay sasamba doon. Palibhasa, alam nila na si Daniel ay hindi sumasamba doon sa Diyos-Diyosan.
Siya ay nananalangin doon sa kanyang bahay, sa rooftop, 3 times a day. Kaya nakahanap ng paraan yung mga naiingit sa kanya. Nung siya ay araw ng pagsamba na, nakita si Daniel ay hindi nananalangin sa ribulto. So ang ginawa ni King Darius, dahil utos ng hari, itinapon siya sa lion's den. You know why? Because Daniel is faithful sa ating Diyos na buhay. At dahil faithful siya, faithful din ang Diyos. Kaya hindi siya nilapa ng mga leon. Diba? Nakikita nyo, yung may mga kapalit, diba? May mga kapalit kung bakit pag ikaw ay naging faithful sa ating Panginoon, may magandang mangyayari. Dahil nga, itong mga taong ito ay naglagak ng kanilang pananampalataya at katapatan sa ating Panginoon. Next is, ito si Shadrach, Meshach, Abednego. Ito yung mga kaibigan naman to ni Daniel. Bago si King Darius, si King Nebuchadnezzar. Itong si Shadrach, Meshach, Abednego is panahon ni King Nebuchadnezzar. Ang hari naman, si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng malaking ribulto. At sabi doon, kapag tunog ng trompeta, lahat po ay kailangang sumamba. At itong tatlong ito ay hindi nakitaan ng pagsunod sa hari. Hindi sila sumamba, hindi sila nagpugay doon sa ribulto. Kaya anong ginawa? Hinihagis sa pugon. Pero ito ang catch doon. Nung pinatawag muna ng King Nebuchadnezzar itong tatlong magkakaibigan na to, inimbestigahan. Bakit kayo hindi lumod? Anong sabi ng tatlo? Hindi po kami sasamba sa Diyos-Diyos ang ginawa ninyo. Sa aming Diyos kami maglilingkod at luluhod. O sa halip na matuwa ang hari, lalong nagalit. Hindi nyo ba alam na kayo ay ihahagis doon sa pugon? Sabi ni King Nebuchadnezzar, alam po namin yon. Pero ililigtas po kami ng aming Diyos. Tapos ito pa ang catch. Kung hindi man kami iligtas ng aming Panginoon, hindi pa rin kami sasamba at maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Tindi, no? Grabe. Kung hindi ka ililigtas ng Diyos mo, paano na? Pero nanatili yung kanilang word of honor, nanatili yung kanilang pananampalataya. Heno naman kung hindi kami ililigtas. Hindi pa rin kami sasamba doon. Hindi pa rin namin susuwayin ang aming Diyos na buhay. Naalala ko tuloy, merong isang pastor, bago siya magpastor, nangusap daw ang Diyos sa kanya na siya'y gagamitin. Sabi niya, Panginoon, huwag mo lamang po gugutumin ang aking pamilya. Maglilingkod at susunod ako sa iyo sa pagpapastor. Paano kung gutumin? Paano kung hindi pakainin ng Diyos ang pamilya mo? Susunod ka pa rin ba? Do alam natin na hindi kayang gawin ng Diyos na tayo, kanyang mga anak, o hindi magagawa ng Diyos, o hindi pababayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak na naglilingkod ay mapapahamak. Kaya anong nangyari sa magkakaibigan? Nasunog ba? Nagulat ang hari. Anong sabi ni King Nebuchadnezzar? Di ba 3 lang yung hinagis natin? Bakit naging 4? At yung isa ay kawangis ng anak ng Diyos. Tindi nun. Sobrang tindi nun. Okay? Next. Punta naman tayo sa New Testament. Ito si Job muna.
Ito si Job, ito pinakamatindi sa lahat. Sobrang tindi nito, mga kapatid. Kulang na lang yung hinihintay na lang ng kanyang family at sa kanyang mga kaibigan ang the word, sumpain ka Diyos. Yun na lang. Nasa dulo na ng dila ni Job yung ganong salita. But, hindi nag-give up itong si Job. Nakita nyo, lahat na ng pagsubok, ano pang pagsubok? Ano pang mga pagsubok na iisip natin na hindi dumapo sa buhay ni Job? Nawala pamilya, namatayan, ari-arian, nawala, sakit karamdaman, dumapo, pero nanatili siyang tapat. Ito nga ang tanong ko. Gusto niyo po bang maranasan ang naranasan ni Job na pagsubok? Yung katulad ng kay Job, gusto niyo ganon? Ayaw, no? Wala ka lang makain sa umagahan eh. Parang nangangalit na ngipin mo eh. Di ba? O kaya pag uwi mo ng bahay, walang kanin. Walang saing. Di ba? Nagagalit ka. O kaya kung nagdadrive ka, nakat ka lang ng konti. Para ka ng si Dragon Ball, umuusok sa galit. Pero itong si Job. But take note mga kapatid, sabihin natin na, ayan talagang mga Bible character yan. Mga panahon yan ng ating Panginoon. Pero take note mga kapatid, yung paalaala ng Diyos kay Moses, sabihin mo, ako ang Diyos nila Abraham, Isaac, ni Jacob. Ngayon, ang Diyos natin ngayon, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. May pagkakaiba ba? And ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi magbabago ngayon, bukas at kailanman. Kaya wag po nating sabihin, iba yung dealing ng Diyos kay Job. Iba yung dealing ng Diyos kay Abraham. Pero hindi siya nagbabago. Diyos pa rin siya natin. Amen? Punta to tayo sa New Testament. Isang Bible character sa New Testament, itong si Pablo. Nakita natin paano siya na-convert. Okay? And the time, yung background niya talagang criminal ito eh. Bakit criminal? Nag-uusig ng mga at pumapatay ng mga Kristiyano sa utos ng mas nakakataas sa kanya. Yun ang trabaho niya. And nung nagpaalam siya, napapunta sa Damascus para mag-usig, doon niya na-encounter si Jesus. At simula noon, nagbago na ang kanyang buhay at naging matapang na Kristiyano sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Naging matapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil alam niya, kilala niya at nakilala niya ang ating Panginoon. Okay. Medyo ano ako ni Sister Marlene. Nakatayo na doon. Kunti na lang po. Ito. Next. Kilala niyo ba ang taong ito? Next slide. Kilala niyo ba ang taong ito? Kilala niyo ang taong ito? Si Pastora Presi ng Green Hills. Bakit siya sinama ko bilang example? Personal ko pong kilala si Pastora Presi. During my college time, kasama po siya sa evangelism, street evangelism. Ako po ay napag-uutusan niyang pumunta sa Philippine Bible Society noon. Paglabas ko ng school sa Manila, diretso ako sa PBCS o Philippine Bible yung kuwaan ng tracts sa UN. Dahil yun ang ginagamit namin sa street evangelism. Minsan ako ang tagakuha ng projector from Caloocan, dahil dito sa Parañaque, nagkaligaw-ligaw. In short, personal ko pong kilala. Halos, isa sa aming magkakapatid na spiritual mother. Siya din na nag-akay sa amin papuntang JIL.
Nung kinasal kami ni Ate Darlene, siya po naging counselor at naging MC na rin ng aming kasal. At hindi lang yon, ang catch doon, dahil ito'y nag-iisang anak ng kanyang ina, nung mamatay yung kanyang ina, talagang ramdam din namin, mga taga-Tambo, yung dalamhati. At yung kwento niya patungkol doon sa mga naging problema sa kanyang ministry. Kaya sabi ko sa kanya, Ate Presi, nung mine-meditate ko yung faithfulness ng mga servants, noong mga nakaraang mga Bible character noon, meron ding mga faithful servants sa ating generations. At isa sa nakita ko, ikaw po, Ate Presi, in our generations. Kaya sabi ko, Pastora, pwede bang gawin kita example? Kasi personal kitang kilala. Kaya may pahintulot naman niya. May pahintulot yan. May consent niyan. O sige, para ma-bless din naman yung iba. Kasi alam nyo, marami sa atin, no? Na talagang nagpapatuloy sa ating Panginoon. Pero tignan po natin, hindi ko na kanina yung definition ng faithfulness saka yung servants. Pero sabi nga doon, yung faithfulness, yung steadfast loyalty, no? Loyalty, unwavering commitment, and complete reliability. Build trust and actively demonstrated through obedience, holding firm to promises, and remaining true to God's, to all circumstances. Ibig sabihin, pag faithful ka sa isang tao, okay, gusto mo din siyang gayahin. Hindi lang maging loyal, kundi sundin ang taong ito. Kaya ang faithfulness is, nakalagay doon yung demonstrated through obedience. Obedience tayo sa ating Panginoon. Sinusunod natin siya, and all circumstances, kasama na lahat ng mga pagsubok, kasama na lahat yung mga magagandang bagay, kasama na yung mga bagay na ayaw natin mangyari sa buhay, andun pa rin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, like hope. Like hope. But iba naman din yung loyalty. Ang loyalty, kasama mo siya throughout your life, pero hindi mo siya sinusunod. Magkasama lang kayo, kayo lang. Parang sa mag-asawa, dapat faithful sa isa't isa. Sino dito ang kasama ang asawa niya? Sabihin mo, faithful ka ba sa akin? Pag sinabing faithful, no cheating. No cheating. Kung anong gusto ng asawa, yon. Kung ayaw niyang mag-cheat ka, huwag kang mag-cheat. Dahil unang-una, masama po yun. Yun yung po yung faithfulness. Okay, so going back doon sa, last na po yung picture ni Ate Presi. Okay, yan. So nakita po natin yung mga Bible characters na ito, and sa New Testament, and also one of the example, ito nga si Ate Presi. Now, last is another slide. Ayan na. Pwede niyong i-copy-paste yung mukha niyo dyan. No? Pwede po tayo mapasama doon sa list of faithful servants. Conclusion, kinumbine ko lang yung sa meaning ng faithfulness doon sa personal natin sa Panginoon. Kung ikaw yan, yung nasa picture, kung ikaw yung nasa picture, ito yung sasabihin mo, I am, ma'am, nakikita nyo ba? Okay, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3.
I am faithful servant of God, steadfastly loyal with unwavering commitment to my Lord. I am actively demonstrating my obedience, holding firm to the promises of my Master. And through all circumstances, I will remain true to my God. And God will say, "Well done, my good and faithful servant. Come and share your master's happiness." Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Alam niyo kung titignan natin yung sarili natin, no? Huwag na yung iba. Wala tayong makukuha sa iba, kundi yung sarili na lang natin ang iisipin natin. Sa definition ng faithfulness, madali lang. Pero alam po ninyo, sa totoong buhay, mahirap po talaga ang maging faithful. And no one can achieve that faithfulness kung sa ating lakas. Mahirap po yun. Wag ho tayo maging hipokrito. Mahirap po talaga. Dahil ang unang-unang kalaban po natin dyan ay ang ating sarili. But we can do all things through Christ Jesus na nagbibigay ng lakas sa atin. Faithfulness is the fruit of the Holy Spirit. And kung kulang tayo sa puspos ng banal ng Espiritu, baka yung level of our faithfulness pwedeng 10%. Pero hindi naman nire-required ni Lord 100%. As long as we do our effort to be faithful with Him. Sabihin natin sa Diyos, "Lord, gusto ko maging faithful. But sometimes, nag-fail ako. Gustuhin ko man maging tapat sa iyo. Katulad ng mga Bible characters at ibang tao na aming napag-aralan sa oras na ito. Pero hindi ko kaya. Ang hirap, Panginoon. Ang hirap. Bigyan mo kami ng lakas, katatagan, para hindi lang kami maging loyal sa iyo, kundi talaga maging faithful hanggang sa iyong muling pagbabalik. Para marinig namin, Panginoong, pangarap namin sa iyo. Well done, my good and faithful servant. Sa araw-araw naming buhay, Panginoon, maraming mga bagay na humahad lang sa kapaligiran, mga kapitbahay, sa trabaho, sa bahay. Hindi naman mahalaga yung mga bagay na yun. Ang mahalaga sa buhay namin, ikaw. Mas higit ka namin kailangan, Panginoon. Dahil at the end of the day, ikaw pa rin ang tatakbuhan namin. Higit ka namin kailangan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Tulungan mo kami sa aming buhay araw-araw na mapaglapasan namin, Panginoon, ang mga bagay na humahad lang para hindi kami magiging faithful sa iyo. In Jesus' name. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang
Papuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti. Panginoon, kay buti mo sa akin. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Ikaw ay hindi nagbabago ngayon, kailan, at kahit kailan paman. We continuously worship you, Panginoon, sa aming mga buhay and serve you, Lord, as long as we live, O God. Panginoon, sa umagang ito, alam ko po, Panginoon, alam ko mo po, Panginoon, na ang bawat isa ay may pangangailangan. Lord, I pray, Lord, na patuloy mong katagpuin anong anumang pangangailangan na yon ng aking mga kapatid sa umagang ito. Anumang problema, Panginoon, financially, even spiritually, Panginoon. Lord, continue to deal with them, O God, at hindi lalabas, Panginoon, sa gawain ito, sa lugar na ito, na hindi taglay, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang mga pangangailangan na kailangan ng bawat isa, O Diyos. Maraming salamat. Continue to seal, Lord, yung aming mga natutunan, yung iyong kapahayagan sa bawat isa. Selyuhan mo, Panginoon, at maging buhay, Panginoon, sa aming buhay, O Lord, habang kami, O Diyos, ay nasa mundong ito. Maraming salamat, and we bring back to you all the glory, praises, thanksgiving, O God, in Jesus' name.